Gabi-gabi kong sinusulyapan ng pang-araw-araw na buhay ng kapitbahay ko. Para lang makatulog ng mahimbing. Dahil sa unang araw pa lang ng paglipat ko sa bagong bahay. Nadiskubre kong may butas pala sa pader. Sa pamamagitan ng butas na ito, tamang-tama lang na natatanaw ko ang magagandang ginagawa ng mag-asawa sa kabilang unit. Ang pangalan ng babae ay Ashen. Napakabata niya. Mayroon siyang maputi at makinis na mukha. May itsurang mature pero cute din. Wala siyang trabaho. Araw-araw lang siyang nasa bahay at nanunood ng mga palabas. Paminsan-minsan, lumalabas siya para mamasyal. Kapag nasa bahay, napakakaswal lang ni Ashen. Madalas siyang nakasuot ng kulay rosas na pambahay. Napakaganda niya, yung tipong hindi mo malilimutan. Ang asawa ni Ashen ay may-ari ng restaurant sa ibaba. Ang pangalan ng tindahan ay Lawang's Claypot Dishes. Tinatawag siya ng mga kapitbahay na Lawang. Si Lawang ay may natural na itsura ng isang kusinero. Mahigit 40 anyos at kwadrado ang mukha. Palangiti siya sa lahat ng nakakakita sa kanya. Umuwi siya gabi-gabi, eksaktong alas 11:30. Maliligo, tapos aakyat sa kama. At pagkatapos ay magsasama na sila ni Ashen. Mahal na mahal niya si Ashen. Pwede pa ngang sabihing nanguhumaling siya dito. Yun yung kakaibang pagkalango ng isang lalaki para sa sarili niyang asawa. Para sa kanya, sa bawat gabing para lang sa kanilang dalawa. Si Ashen na ang pinaka-perpektong babae sa buong mundo. Araw-araw akong nagtatago sa dilim. Mga 3 hanggang 4 na metro lang ang layo sa kanila. Sa tingin ko, ang balingkinitan at mahabang katawan ni Ashen. Kapag katabi ang matipunong si Lawang, ay parang isang manok na kakatayin sa tabi ng isang matabang lobo. Madalas, alauna na ng madaling araw bago sila magpatay ng ilaw at matulog. Pero ako, palagi pa ring hirap makatulog. Sa katahimikan ng dilim sa paligid, pabalik-balik sa isip ko ang itsura ni Ashen. Napakalapit niya sa akin. Isang pader lang ang pagitan namin. Pero kasabay nito, napakalayo niya. Napakalayo na baka sa buong buhay ko ay hindi ko man lang siya mahawakan. Para akong nawawala sa sarili. Araw-araw ay tuliro at walang direksyon. Naaakit ako sa mundo sa likod ng pader. Sina Lawang at Ashen ay parang isang oras na palabas. Araw-araw, sa eksaktong oras, lumilitaw sila sa aking paningin. Ngunit habang tumatagal, napansin kong may kakaiba sa dalawang ito. Halos hindi sila nag-iimikan. Si Lawang ay maagang umaalis at gabi na kung umuwi. Nagbabanat ng buto sa kanyang negosyo. Sa totoo lang, dapat ay marami silang pinag-uusapan. Sa harap ni Lawang, si Ashen ay hindi naman tumatanggi. Ang pinaka-pinagtataka ko ay, sa ganda ni Ashen. Kung hindi man siya makapag-asawa ng isang mayamang negosyante o sikat na tao. Madali lang para sa kanya na humanap ng desenteng lalaki. Samantalang si Lawang, sa katabaan niyang iyon, na may kasama pang amoy mantika, ay mas hamak pa sa akin sa lahat ng aspeto. Itong mag-asawang ito na mukhang nagmamahalan. Ngunit wala kang makitang kahit kititing na tunay na pagtingin. Hindi ko maiwasang mag-isip, paano ang isang sebosong tulad ni Lawang ay nakapag-asawa ng ganito kagandang babae. Kung ganun, may pag-asa rin kaya ako. Hanggang sa dumating ang araw na ito, narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa tapat. Sobrang sensitibo ako sa tunog na iyon. Dati-rati, tuwing hating gabi ko lang iyon naririnig. Pero alas 5 pa lang ng hapon ngayon. Kinakabahan akong lumapit sa butas ng pader para sumilip. Agad kong nakita na may kayakap siyang isang lalaking nakapolo at shorts. Titigil ka na ba? Sayang naman. 1 taon kitang hinanap bago kita nakita. May asawa na ko. Ayoko na sana. Nagsimulang habarin ng lalaki ang kanyang polo. Maniniwala ka ba? Mula nang tumigil ka, wala na akong ibang hinanap kahit minsan. Asa ka pa? Bebeng sabi ni Ashen habang mahina niyang sinusuntok ang lalaki. E paano mo natiis? Hindi ka ba nabaliw sa pagpipigil? Pagkalipas ng 3 minuto, dumukot ang lalaki ng 300 pisong papel mula sa kanyang bulsa, model. Isiniksik sa ilalim ng unan. Ayoko na rin gawin mo pa ito. Sa tingin ko, walang sino man ang karapat-dapat sa iyo. Hindi tumanggi si Ashen. Parahang tinulungang magbihis ang lalaki. Nagyakapan at naghalikan. Pagkatapos ay inihatid niya ito palabas ng pinto. Agad kong naintindihan. Ang mga negosyante ay likas na madiskarte. Lalo na ang mga may maliliit na negosyo. Si Lawang ay nagsusumikap mabuhay sa leleyan ng lipunan. Napakasalan niya si Ashen. Sa huli, dahil din naman si Ashen mismo ay hindi rin naman ganoon ka-espesyal. Nabahiran na ng mundo sa labas. Kahit gaano pa siya kaganda, hindi pa rin siya maituturing na mabuting babae. Siguro sa mga mata ni Lawang, ang makasama si Ashen kahit 1 beses, ay katumbas na ng kumita ng 300. Kaya naman ayaw niyang palampasin ang bawat gabi. At ang bawat pagbibigay todo ni Ashen ay isa lamang pag-arteng dala ng dati niyang propesyon. Siguro ay para sa pera si Ashen. O siguro dahil sa kalungkutan. Sa huli ay binalikan pa rin niya ang dati niyang trabaho. Alas 5 ng hapon, iyon ang pinakaabalang oras ng mga klase sa tindahan ni Lawang.
Sa tingin ko, itinatago niya ito kay Lawang. Kahit na medyo bastyusin si Lawang, masarap naman ang mga niluluto niya. At abot kaya rin ang presyo. Sa isang lugar tulad ng lumang kalye kung saan nagsasama-sama ang mga ordinaryong tao, ay tuturing na siyang isang negosyanteng may konsensya. Ang taong handang kumita ng malinis na pera sa pamamagitan ng sariling paghihirap, ay hinding-hindi hahayaan ng kanyang asawa na kumita para sa sarili sa ganitong paraan. Ang pagkatao ni Ashen ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa akin mula ulo hanggang paa. Ang pakiramdam ng pagkadismaya ay katulad din ng makita mo ang iyong inosenteng unang pag-ibig, na may dalang maliit na bag na pumapasok at lumalabas sa likurang pinto ng ganoong lugar. Tuluyan na akong nawalan ng interes sa kabilang bahay. Umalik ako sa dati kong takbo ng buhay. Sa umaga, naglalaro ako para sa iba para magpa-level. Sa gabi, nagsusulat ako ng mga web novel. Maituturing ko na rin itong kabuhayan ko. Hindi nagtagal, may nakilala akong babaeng kasama kong maglaro. Ang cute ng profile picture niya. Mahina siyang maglaro, at madalas siyang liitin ng mga kakampi niya. Sinasabing pumapalpak siya sa mga kritikal na sandali. Sinasabing makakalimutin siya at mabagal kumilos. Sinasabi pa na baka lalaki siya. Sa totoo lang, ayoko rin naman talaga ng pabigat sa team. Pero isa akong game booster. Habang mas maraming mahinang maglaro, mas lumalakas ang negosyo ko. Kaya palagi ko siyang todo tanggol. Isang beses, dahil sa mga sinabi ng kakampi niya, bigla na lang siyang nag-offline. Pagkatapos noon, siya na mismo ang nagsabi na i-add ko siya. Ka-add ko pa lang sa kanya. Tumawag na agad siya sa video. Lumitaw sa screen ang isang babaeng maganda pero kaawa-awa. Bilugan ang kanyang mukha, at basang-basa ito ng luha. Nilbre ko siya ng malatang na nagkakahalaga ng 6 na yuan. Pagkatapos noon, unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Araw-araw, hindi kami nauubusan ng mapag-uusapan. Hindi niya inintindi na mahirap ako. At hindi ko rin pinansin na medyo simple siya. Xiaoyu ang pangalan niya. Hindi nagtagal, naging kami. Sa mundo ko, tuluyan nang nawala ang anino ni Ashen. Lalong lumalim ang pagtitinginan namin ni Xiaoyu. Sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Doon ko lubos na naramdaman ang tamis ng pag-ibig. Ang tanging problema lang, napaka-tradisyonal ni Xiaoyu. Kahit na kaming dalawa lang ang nasa iisang kwarto. Hanggang hawak kamay lang ang pwede kong gawin. Gusto niya raw i-reserve ang pinakamagandang sandali para sa gabi ng aming kasal. Para daw makapagpakasal ako sa isang babaeng buo. Kahit may kaunting panghihinayang, mas nangingibabaw pa rin ang paghanga ko sa kanya. Kapag hindi ko na mapigilan ang sarili ko, sumisilip na naman ako kay Ashen mula sa butas sa pader. Kakaunti lang ang mga kliyente niya, pero iba't iba ang klase. May mga matatandang lalaki na puti na ang buhok, mayroon ding mga mas bata pa sa akin. Lahat sila ay sanbo, at cash lang ang tinatanggap nila. Yung lalaking iyon dati, madalas ding pumunta rito. Kay Ashen lang siya malambing at mabait. Mas malaki pa ang kinikita ni Ashen kumpara sa akin na pagod sa trabaho. Medyo naiinggit ako, at medyo nandidiri rin. Lumipas ang isa pang buwan. Sa wakas, pumayag na si Xiaoyu na makipaghalikan sa akin. Sobrang kaba niya, nakapikit siya at hindi magawang imulat ang mga mata. At seryoso pa niyang sinabi sa akin na ako lang ang papakasalan niya habang buhay. Halos mabaliw ako sa tuwa, kasi akala ko talaga, na ang isang tulad ko ay hinding-hindi makakahanap ng girlfriend. Hindi ko akalain na may isang cute na babae. Nakusap ang magsasabing gusto niya akong pakasalan. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na naikwento na niya sa pamilya niya ang tungkol sa amin. Ang mga magulang niya raw ay mga magsasaka. Hindi raw sila gaanong palasalita, kaya ipinaubaya na lang ng buo sa kuya niya ang usapin tungkol sa kasal. Agad akong nangako sa kanya na aalagaan ko siya ng mabuti, at makikinig ako sa kuya niya para maging maayos ang aming simpleng pamumuhay. Noong araw na iyon, siya ang unang humalik sa akin. At niyakap niya ako ng napakatagal. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag sa kanya ang kuya niya. Binigay niya sa akin ang cellphone. Sa kabilang linya, sinabi ng kuya niya na suportado niya kami sa aming relasyon. Basta aalagaan ko lang daw ng mabuti si Xiaoyu. Ituturing na nila akong kapamilya. Ang tanging kondisyon ay kailangan kong maghanda ng 188,000 dot. Kapag handa na, pwede na akong mamamanhikan. Nakita ni Xiaoyu na hindi ako mapakali. Dali-dali siyang nagpaliwanag. Ang pamantayan daw kasi sa dot sa kanilang baryo ay 288,000. Kusang loob pang nagpahiram ang kuya niya ng 100,000. Sabi pa niya, kapag kasal na kami, ibabalik din niya ang lahat ng perang iyon. Gagamitin daw namin bilang panimulang pondo para sa aming pamilya. Ang 188,000 ay hindi naman daw ganoon kalaki. Pero wala akong kakayahang maglabas ng ganong halaga. Matagal nang sakitin ng mga magulang ko. Kaya wala kaming kahit anong ipon. Tuliro akong bumalik sa inuupahan kong kwarto. Matagal akong nakatulala sa harap ng computer. Taglamig na ngayon,
Kahit na tanghali, tagos pa rin sa buto ang lamig sa loob ng apartment. Isang lagitik, narinig ko na naman ang mahinang pagsara ng pinto. Dahil gulong-gulo ang isip ko, lumapit ako sa butas sa pader. Narinig ko ang boses ni Asian. Ang tagal mo nang hindi dumadalaw, ha? Nakalimutan mo na ba ako? Nagkaproblema kasi sa negosyo. Kaya heto, nang makaluwag ako, pinuntahan agad kita. Ang sagot ng lalaki, at humabol pa ito ng tanong. Wala namang ibang naghanap sa'yo nitong mga nakaraang araw, di ba? Natigilan si Asian. Tinaas niya ang kamay at sinampal ang lalaki. At malakas siyang itinulak palayo. Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin? Di ba? Sige, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito kailanman. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagmamadaling paliwanag ng lalaki. At sinabi yon habang mabilis siyang lumapit para yakapin si Asian. Mahal na mahal lang kasi talaga kita. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Ang gusto ko lang ay makasama ka habang buhay. Lumambat ang puso ni Asian. At niyakap niya rin ito pabalik. Ako naman, halo-halo ang nararamdaman. Sa tuwing naiisip ko si Mang Wang na nandoon sa restaurant sa ibaba. Nagkukumahog sa pagluluto at pagsigaw ng mga order. Yumuyukod at nagpapakumbaba sa mga dumadaang mahihirap na customer. At binabati sila ng may ngiti sa labi. Pero ang pinakamamahal niyang asawa ay may kasamang ibang lalaki sa itaas. Napakakomplikado talaga ng pakiramdam na iyon. Mabilis din silang pumalma. Sumandal si Asian sa dibdib ng lalaki. Para siyang isang dalagitang naglalambing. Pabulong niyang tinanong kung kumusta na ang negosyo. Gusto kong magsarili. Mayroon kasing napakagandang oportunidad ngayon. Siguradong kikita tayo ng ilang beses. Pero kulang pa tayo sa puhunan. Magkano pa ba ang kulang? Hindi bababa sa 200,000. Siyempre, mas malaki, mas maganda. Bibigay ko sa'yo. Pagkasabi pa lang niya ni Asian. Gulat na napatalon ang lalaki mula sa kama. Mahigpit niyang niyakap si Asian at ayaw na siyang pakawalan. Kapag kumita ako ng pera, itatakas kita. Pupunta tayo sa Shanghai. Titira tayo kahit saan mo gusto. Ikaw lang ang papakasalan ko. Naantig si Asian. Mahigpit niyang niyakap ang dibdib ng lalaki. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Hindi ko na talaga kaya ang ganitong buhay. Huwag kang mag-alala, kapag na-invest na ang perang ito. Siguradong yayaman ako agad-agad. Dot at mga ipon ko yan. Huwag na huwag mo akong lolokohin. Pupunta ako sa bangko bukas para kunin ang pera. Daanan mo na lang dito sa makalawa. Bago umalis ang lalaki, tinawag siya ni Asian, Kiyang. Ibinigay ni Wang ang dot at lahat ng ipon ng pamilya kay Asian. Pero ang perang ito ay ibibigay pala ni Asian para pasayahin ang kanyang kalaguyo. At nang maalala kong kailangan kong makaipon ng 188,000 dot para mapakasalan si Xiaoyu. Hindi ko maintindihan pero parang bigla akong nainggit kay Kiyang. Habang naaawa ako para kay Wang. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Kinabukasan, maaga pa lang. Magkasamang umalis ng bahay sina Asian at Wang. Tanghali na sila nang bumalik. May daladala siyang isang bag. Ang 300,000 cash na nasa bag ay hinati niya sa 3 brown na paper bag. Itinago sa ilalim ng freezer sa tabi ng pinto. Ang freezer na iyon ay ginagamit ni Wang para mag-imbak ng mga sangkap. Mayroon din sa tindahan. Ito siguro yung pinaglumaan na. Kakatago ko pa lang ng pera. Biglang tumunog ang telepono. Asian, may mga bago akong luto. Bumaba ka para tulungan mo akong timplahan. Sige, mahal, bababa na ako. Takto, oras na rin para mananghalian. Pagkababa ni Asian, dahan-dahan akong pumasok sa bintana ng bahay niya. Kinuha ko ang ilang mga brown paper bag. At mabilis na bumalik sa sarili kong bahay. Alam kong krimen ang ginagawa ko. Pero gusto kong sumugal, na hindi magsasalita si Asian. Kapag nanalo ako, mapaparusahan si Asian. At makakaipon pa ako ng sapat na pera para pakasalan si Xiaoyu. Kung matatalo naman ako, hindi ko kayang isipin. Kaya minabuti ko na lang na huwag nang isipin pa. Nainervyos akong nakaupo sa bahay. Pagkatapos mag-isip ng matagal, inilagay ko ang mga paper bag sa ilalim ng cabinet sa kusina. Buong hapon ay hindi umuwi si Asian. Hanggang sa hating gabi, saka lang pumasok sa bahay si Asian kasama si Wang. Pagkapasok, sabi agad ni Wang, maliligo ako. Suot pa niya ang damit niya. Si Asian ay litaw ang mga binti, nakasuot ng stockings at leather boots. Maganda pa rin siyang tingnan, tulad noong tagaraw. Buti na lang at abala si Asian sa pagtingin sa phone niya at pagte-text. Hindi niya man lang tiningnan ang ilalim ng freezer. Ang eksena nila ngayong gabi, wala akong ka-interest na panoorin. Inaasahan ko na lang na matapos na sila agad. Patayin ang ilaw, at matulog. Kinabukasan ng umaga, dumating si Kiyang. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, hindi na nakapaghintay si Kiyang at tinanong kung nasaan ang pera. Medyo hindi natuwa si Asian. Nagtatampo at ayaw niyang magsalita. Matagal siyang sinuyo ni Kiyang.
Pananggakuan siya ng kasal, at siniguradong siya lang ang mamahalin. Saka lang itinuro ni Ashen ang ilalim ng freezer. Ang 300,000, sa'yo na lahat. Agad na hinalikan ni Akiyang si Ashen. Mahal na mahal kita. Pagkasabi niyon, dumapa siya sa sahig para hanapin ito. Pero agad siyang nagtaka. Wala, Ashen. Walang kahit ano sa ilalim. Imposible. Nagbibiro ka ba? Totoo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw mismo ang tumingin. Nag-aalangang dumapa si Ashen sa sahig. Tiningnan niya ang buong ilalim ng freezer. Agad siyang napaupo sa sahig sa gulat. Hawak ang kanyang dibdib. Ang pera, nasaan ang pera? Tiningnan siya ni Akiyang na puno ng pagdududa. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Malinaw na inilagay ko lang dyan sa ilalim. Ako mismo ang naglagay niyan gamit ang mga kamay ko. Paanong nawala yon? Agad na nagbago ang itsura ni Akiyang. Inayos niya ang kanyang damit. Alam ko na. Pinaglalaruan mo ako, no? Hay, hindi. Nag-withdraw talaga ako ng 300,000. Inilagay ko ang lahat ng pera sa isang bag. At itinago sa ilalim ng freezer. Tinaas ni Akiyang ang kamay at tinulak si Ashen. Napasigaw si Ashen. Bumagsak siya sa kama. Aba, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Kumuha si Akiyang ng lastiko. At pinitik si Ashen ng bahagya. Nakapirma na ako sa kontrata. Yung pera, nasaan ba talaga ang pera? Ilang beses pa lang siyang napipitik. Nang mapaupo na si Ashen sa sahig. Pahigpit niyang niyakap ang hita ni Akiyang habang walang tigil sa pagsasalita. Pero si Akiyang ay nagdidilim na ang paningin sa galit. Itinapon niya ang lastiko. Hinablat niya ang kwelyo ni Ashen. At marahan siyang dinala sa bintana sa hilagang bahagi. Mataas ang bintana na iyon. Direktang nakatanaw sa Claypot Restaurant ni Lawang sa ibaba. Kailangan lang tumingala ni Lawang. At makikita na niya ang sarili niyang asawa na inaalipusta sa pasimano. Itinuro ni Akiyang ang ibaba at sinabi ng buong galit. Walang pera. Ipagkakalat ko ang baho mo sa lahat ng kalsada sa lugar na to. Pagkaalis ni Akiyang, gumapang pabalik si Ashen sa kama, puno ng kawalan ng pag-asa. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nakaramdam ako ng awa. Isang babaeng ganito kaganda, kahit sino ay maawa kapag nakita siya. Nagsindi ng sigarilyo si Ashen. Habang humihit-hit, biglang nanlamig at naging masama ang kanyang tingin. May tinawagan siya sa telepono. Mahal. Parang may daga sa bahay. May natira pa ba sa lason sa daga na dinala mo dati? Oo, nasa tindahan pa. Dadalhin ko sa'yo pag uwi ko. Nakakatakot, naubusan na ako. Magdala ka ng marami. Malinaw na hindi para sa daga ang lason na hinihingi ni Ashen. Kundi para iligpit si Akiyang. Kapag may namatay, tiyak na hindi ako makakaligtas sa gulo. Agad na bumalat ang takot sa buong katawan ko. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakauwi na si Lawang. Inabot niya ang isang bateng salamin na binalot sa ilang layer ng plastic bag. Mag-ingat kang mabuti. Isang hipo mo lang dito, patay ka. Paulit-ulit na babala ni Lawang. Bumaba ka na't kumain. Lumapit si Ashen sa bintana at sumilip. Nang makumpirmang nakabalik na si Lawang sa tindahan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Akiyang. Akiyang, patawad na. Nagsinungaling lang ako kasi takot akong iwan mo ako. Nakuha ko na talaga yung pera. Punta ka rito mamayang hapon para kunin, okay? Hindi ko kaya pag wala ka. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Sandaling nanahimik si Akiyang. Pupuntahan ko para kunin. Mahal din kita. Hindi ko lang matanggap na niloloko ako ng taong pinakamamahal ko. Dali-dali akong bumalik sa kwarto. Naglabas ng 3 file folder. Nang makaalis si Ashen, patago akong pumasok ulit. Ibinalik ko ang pera sa ilalim ng freezer. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik ako sa kwarto at nagsimulang maglaro. Sinusubukan kong pakalmayan ang aking sarili. Alas 5 ng hapon, dumating na naman si Akiyang. Nabutan siya ni Ashen ng isang bote ng Coke. Hindi ito ininom ni Akiyang. Niyakap niya si Ashen at sinabing, sorry. Nagkamali ako, hindi dapat ako naging ganoon ka-impulsive. Pero mahal na mahal talaga kita. Malambing na sumagot si Ashen, alam ko. Mahal din kita, sayo ako at ang pera. Pinuno ng halik ni Akiyang ang buong mukha ni Ashen. Nasaan ang pera? Naglalambing si Ashen, huwag ka munang magmadali. Pagod ka na siguro. Nauuhaw ka ba? Hindi ako nauuhaw. Gabi na. Hindi na napigilan ni Akiyang ang sarili niya. Nagsimula siyang maghanap kung saan-saan. Sa unan, sa bedside table. Sa aparador at mabilis. Napunta ang tingin niya sa freezer. Walang kibo si Ashen habang nakatingin sa kanya. Gaya ng inaasahan, mula sa ilalim ng freezer, kinuha ni Akiyang ang 3 brown na paper bag. 300,000 bakit ang daming langis? Ashen, mahal na mahal kita. Nahulog sa sahig ang Coke na hawak ni Ashen. Tumama ito sa gilid ng kama, at kumalat sa buong sahig. Kapag yumaman na ako, babalikan kita para pakasalan. Mabilis na isinuot ni Akiyang ang kanyang damit. Tinulak ang pinto at naglaho sa labas. Natulala ang mga mata ni Ashen. Paanong bumalik na naman ang pera?
Hindi nagtagal, nag-away si matandang Wang at ang may-ari ng popahan. Umuwi siyang nag-aapoy sa galit. Hinaranggan niya ang pinto at nagmura, sinabing ang usapan ay 10 taon walang taas upa. 3 taon pa lang, magtataas na agad. At dinhobol pa, inabutan siya ni Ashen ng isang basong tubig para huminahon. Mahal, may abilidad ka naman. Kahit saan ka, kikita ka ng pera. Kinuha ni matandang Wang ang baso ng tubig. At buong lakas na ibinagsak sa sahig. Hinding-hindi na ako uupa ng pwesto para magnegosyo. Ako mismo ang magiging landlord.